Sa katahimikan ng gabi, sa rooftop ng isang unibersidad, itinali si Propesor Bongsik sa isang upuan ng isang lalaking nakamaskara. May iPad na nagpapatugtog ng isang video para ipakita kay Bongsik ang karumal-dumal na krimen na kanyang ginawa. Lumalabas na ang tinatawag na respetadong propesor na ito ay paulit-ulit na sexual na nangharas ng isang babaeng estudyante, na naging sanhi ng kanyang pagbubuntis at kalaunan ay nagdulot upang tuluyan niyang iwan ang mundo. Bago kumilos ang misteryosong lalaki, tinanggal niya ang kanyang maskara at ibinunyag ang isang gwapo ngunit napakalamig na mukha. Kinaumagahan, natagpuan ang bangkay ni Bongsik sa paanan ng gusali. Ito na ang ikatlong kaso sa serye ng mga pagpatay na nagpainit kamakailan sa Korea. Ang mga biktima ay pawang mga taong ikinagalit ng publiko dahil sa kanilang mga krimen, ngunit nanatili pa rin silang malaya. Ang una ay isang mamamatay tao na brutal na inatake ang sarili niyang lola. Ang dahilan ay dahil madalas siyang pinagsasabihan nito. Sinunog pa niya ng sigarilyo ang mukha ng kanyang lola. Ngunit hindi siya nakulong dahil siya ay menor de edad. Ang ikalawang mamamatay tao naman ay isang lalaking nagtapon ng asido sa kanyang dating nobya bilang paghihiganti, ngunit nakatanggap lamang siya ng magaan na parusa dahil nagkunwari siyang may sakit sa pag-iisip. Ang pinakahuling kaso ay isang propesor sa unibersidad na sumisira sa buhay ng isang babaeng estudyante. Hindi sapat ang batas upang maparusahan ang mga ganitong uri ng kriminal. Ngunit may isang misteryosong mamamatay tao na kumikilos upang parusahan sila. Nagsimulang magtanong ang media kung iisang tao lamang ba ang may kagagawan ng mga krimen na ito. Nawalan na ba siya ng tiwala sa batas kaya siya na mismo ang nagpapatupad ng hustisya? Ang YouTube channel ni Park, na nagtatanggol sa hustisya, ay lalo pang nagpasiklab ng diskusyon. Hindi lamang niya tinuligsa ang batas, pinuri pa niya ang mamamatay tao bilang isang bayani na nag-aalis ng mga masasamang tao. Pinangalanan ni Park ang misteryosong lalaki na Hetchi. Ang Hetchi ay pangalan ng isang maalamat na nilalang na laging gumagawa ng mabuti. Samantala, sumasakit ang ulo ni Inspector Do Chol sa kasong ito. Ipinakita niya ang pagkakatulad ng mga kaso, lahat ng biktima ay pinarusahan sa parehong paraan kung paano nila sinaktan ang iba. Pinatay rin si Bongsik sa mismong lugar kung saan namatay ang babaeng estudyante, kaya iniisip ng pulisya na malaki ang posibilidad na iisang mamamatay tao ang nasa likod ng mga krimen na ito. Habang ipinapaliwanag ni Do Chol ang kasukdulan ng kaso, paulit-ulit siyang tinatawagan ng kanyang asawa, at dali-dali niya itong pinapatay ang tawag. Ang pinuno ng investigasyon na si Sode ay naniniwalang bihira na ang mga serial killer sa panahon ngayon. Iniisip niya na isa lamang itong kaso ng mga copycat murders na sinadyang gawin ng isang grupo ng mga tao. Binibigyang diin ni Sode na dapat maging patas ang investigasyon. Nang makauwi si Do Chol, nanunood pa rin siya kay Park na nagsasabi ng mga walang katuturan na bagay sa YouTube. Sinabi ng asawa ni Do Chol na masyado na siyang nalululong sa trabaho at napapabayaan na ang kanyang pamilya, hindi niya alam ang nangyari sa paaralan. Ang anak ni Do Chol na si Woo Jin ay nagkulong sa kanyang silid. Malakas na kinatok ni Do Chol ang pinto, ngunit tumanggi pa rin si Woo Jin na buksan ito. Hindi alam ni Do Chol kung paano haharapin ang sitwasyon nang tawagan siya ni Captain Jae Pyong upang ibigay ang bagong balita. Lumalabas na si Sok-woo ay malapit nang makalaya matapos ang 3 taon sa bilangguan. Noong araw na iyon, may isang lalaking nakiusap kay Sok-woo na magmaneho papunta sa ibang lugar upang madala niya sa ospital ang kanyang buntis na asawa. Ngunit nagalit si Sok-woo at binugbog siya. Nang subukan siyang pigilan ng kanyang asawa, itinulak niya ito at tumama ang ulo nito sa bangkita. Bilang resulta, namatay ang babae at ang kanyang dinadalang sanggol. Hinatulan ng hukuman si Sok-woo ng 3 taong pagkakakulong dahil sa involuntary manslaughter. Masyadong magaan ang hatol kaya nagalit ang asawa ng biktima. Nagsampa siya ng kaso ngunit hindi siya nanalo. Naubos ang kanyang pera. Sa huli, isinama niya ang kanyang anak at inihulog ang sasakyan sa ilog upang muling makasama ang kanyang asawa sa kabilang buhay. Ngayon, ang balitang makakalaya na si Sok-woo mula sa bilangguan ay nagdulot ng matinding reaksyon sa publiko. Gayunpaman, inutusan ang Serious Crime Squad na protektahan siya dahil may posibilidad na siya ang susunod na target ni Hetchi. Galit na galit si Do Chol at nais lamang niyang patayin si Sok-woo, hindi protektahan ang masamang tao na ito. Ngunit utos iyon, kaya napilitan si Do Chol na sumunod. Sa araw ng paglaya ni Sok-woo mula sa bilangguan,
Kinailangan ng buong Serious Crime Squad na gumising ng maaga upang sunduin siya sa madaling araw. Nang makita ng lahat ang mukha ni Seok-woo, gusto na lamang nila itong suntukin. Pagdating nila sa apartment ni Seok-woo, may grupo ng mga galit na tao na naghihintay na roon. Sumali rin ang isang grupo ng mga hooligan streamers. 이것이 뭔 지랄들일까? 나이스 Masayang-masaya si Do Chol nang makita niya ang eksenang ito. Agad siyang nagkaroon ng magandang impresyon kay Sunwoo. Samantala, tumango lamang si Sunwoo na may pilit ng ngiti. Kinagabihan, nang magsama-sama ang lahat upang kumain at uminom, nalaman nilang minsan nang sumikat si Sunwoo sa social media. Ang video ng gwapong pulis na nagpabagsak ng isang salarin gamit ang chokehold ay umani ng milyon-milyong views. Binansagan pa siya ng online community bilang UFC police officer, ngunit kakaunti ang nakakaalam na matapos ang kahangahangang aksyon na iyon, nasuspindi siya sa trabaho ng 3 buwan dahil sa paggamit ng labis na puwersa. Pabirong sinabi ni Do Chol na dahil madidisiplina naman si Sunwoo, bakit hindi pa niya dinagdagan ang pananakit sa salarin. Inimbitahan ni Do Chol si Sunwoo na sumali sa kanilang team, at hindi inaasahan, agad itong pumayag. Ibinunyag din ni Sunwoo na pinili niyang maging pulis dahil hinahangaan niya ang pakiramdam ng hustisya ni Do Chol. Tuwang-tuwa si Do Chol nang marinig iyon, at pabiro pa niyang hiniling na maging kapatid siya ni Sunwoo. Habang nagsasaya sila, nakatanggap ng tawag si Do Chol. Iniulat ng tumawag na ang anak ni Do Chol ay may balak gawin na isang kalokohan. Inakala niyang scam iyon kaya ibinaba niya ang tawag. Ngunit tumawag muli ang tao. Sa pagkakataong ito, binuksan pa nito ang kamera at ipinakita ang mga pulis at ambulansya na nagtitipon sa harap ng bahay ni Do Chol. Doon lamang dali-daling sumakay si Do Chol sa kanyang sasakyan at umuwi. 제가 10개. 야마! 놈의 진짜. 나와. Galit na galit si Do Chol at gusto niyang bugbugin ang kanyang anak. Nang makita ang tensyon, agad siyang pinigilan ng asawa niya. Isa-isa ring nagpaalam ang mga kasamahan ni Do Chol. Si Sunwoo lamang ang nanatiling nakatayo, nakatingin kay Do Chol na parang may malalim na iniisip. Kinabukasan, inimbitahan si Do Chol sa paaralan dahil sa kaso ng karahasan sa paaralan na kinasasangkutan ni Woo Jin. Lumalabas na si Woo Jin ay nabuli hanggang sa umabot sa depresyon, ngunit kalmadong pinayuhan ng punong guro si Do Chol na ilipat ang kanyang anak kung sa tingin niya ay kinakailangan. Nang marinig iyon, nagalit si Do Chol. Tinanong niya kung bakit ang biktima ang kailangang lumipat ng paaralan at hindi ang mga nambubuli. Bago pa kumalma si Do Chol, ang guro sa tabi niya ay nagsabi pa ng mas mapanoksong salita. Sinabi nito na dahil madalas turuan ni Do Chol si Woo Jin na lumaban, palagi itong nasasangkot sa gulo sa paaralan. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Do Chol ng tawag mula sa team leader na si Jae Pyong, kaya kinailangan niyang umalis agad. Ipinakita ni Jae Pyong kay Do Chol ang isang video na nagva-viral sa social media. Ipinapakita sa video ang kakilakilabot na pagpapahirap kay Professor Bong-sik. Ipinadala ni Haechi ang clip na ito sa 10 pinakasikat na streamers, kabilang si Park. Kapansin-pansin, sa dulo ng video ay may trailer na nagpapahiwatig na ang susunod na target na papatayin ay si Seok-woo. Ngayon, kailangang mag-alala ni Do Chol sa pagprotekta kay Seok-woo. Kulang sa tauhan ng team, kaya hinikayat ni Do Chol ang kapitan na kunin si Sunwoo upang sumali sa grupo. Samantala, si Park ay nagla-livestream habang binabatikos ang pulisya. Sinabi niya na sinasayang lamang ng mga pulis ang oras at pera ng buwis sa pagprotekta sa masasamang tao tulad ni Seok-woo. Sumasang-ayon naman ang online community. Lalo pa nilang pinainit ang sitwasyon sa pamamagitan ng matitinding komento sa voting section, 77% ang sumang-ayon na hayaang mamatay si Seok-woo. Nakakatawa man, kabilang dito ang anak ni Do Chol. Nang gabing iyon, ipinatupad ang plano para protektahan si Seok-woo. Isinakay ni Do Chol si Seok-woo sa sasakyan at umalis,
ngunit isa lamang itong panlilinlang. Nagbihis si Jae-pyong bilang si Seok-woo upang maiwasan ang mga nagagalit na tao at pasunurin ang mga ito. Nang mawala na ang galit na grupo, nagmaneho si Sun-woo ng isa pang sasakyan upang dalhin si Seok-woo sa kabaligtarang direksyon. Akala nila ay nakatakas na sila, ngunit hindi inaasahan, may isang misteryosong tao na palihim na sumusunod sa kanila. Matapos ang paikot-ikot na biyahe, dinala si Seok-woo sa police dormitory para sa kaligtasan, ngunit agad itong nagreklamo sa kakulangan ng mga pasilidad. Mayabang pa niyang sinabi na kakasuhan niya ang gobyerno dahil sa ilegal na pagdetine sa kanya. Galit na galit si Do Chol at muntik na niya itong masaktan. Samantala, tahimik na pumasok si Sun-woo sa banyo at lihim na itinago ang susi ng pinto. Habang pauwi, naglabas ng saloobin si Do Chol kay Sun-woo tungkol sa kanyang anak. Bihirang makipag-usap o magbahagi ng kahit ano sa kanya ang anak ni Do Chol. Napangiti si Sun-woo at sinabing iba na ang mga bata ngayon kumpara noon. Ngayon, madali nang maintindihan ni Do Chol ang kanyang anak, kailangan lang niyang silipin ang cellphone nito at malalaman na niya agad. Tinanong ni Sun-woo si Do Chol kung kailangan niyang ipakilala siya sa isang hacker na nahuli niya. Hindi inaasahan ni Do Chol na ganoon kamatinik si Sun-woo. Sa sandaling iyon, muling tumawag ang asawa ni Do Chol. Hiniling ni Do Chol kay Sun-woo na ihatid siya sa isang electronic store. Ang may-ari ng tindahang ito ay si Thursday, isang mabait na Vietnamese na babae na nasa malaking problema. Sa pinakabagong video sa channel ni Park na Righteous Leader, sa serye ng paglalantad ng mga krimen, tinarget ni Seok-woo si Thursday. Inakusahan ni Seok-woo si Thursday na pinatay ang kanyang asawa upang makuha ang 1 bilyong won na insurance. Sinabi niya na may mga saksi raw na nakakita kay Thursday na madalas pumunta sa motel kasama ang mga empleyado ng insurance company. Agad namang nakisali ang mga netizen sa pang-iinsulto kay Thursday. May ilang mga tao pa na nagbato ng mga bato at sinira ang salaming pinto ng kanyang bahay. Dahil dito, nabuhay sa takot si Thursday kasama ang kanyang 2 maliliit na anak. Matagal nang kilala ng asawa ni Do Chol si Thursday, kaya alam niyang gawa-gawa lamang ang mga kwentong ito para makakuha ng mas maraming views. Sa katunayan, may kakilala si Do Chol, isang reporter na natanggal sa trabaho dahil sa pagtanggap ng suhol at hindi matuwid. Nagpasya si Do Chol na hilingin sa lokal na pulis na dagdagan ang patrol sa paligid ng bahay ni Thursday. Nangako si Do Chol na bibigyan si Thursday ng relo na magbibigay babala sakaling may panganib. Kinabukasan, nakakita si Sun-woo ng video sa Instagram na nagpapakitang binubugbog si Woojin. Ipapakita na sana ito ni Sun-woo kay Do Chol nang maglabas ng nakakagulat na balita si Park. Inanunsyo ni Park na magla-livestream siya ng pakikipagkita niya kay Haechi sa Namsan Mountain. Wala pang oras ang buong police team para kumain, agad silang umalis. Sa bisperas ng Pasko, maliwanag at punong-puno ng tao ang Namsan Tower. Ini-interview ni Sun-woo si Haechi sa telepono, ngunit hindi pa ito nagpapakita. Agad na naghiwa-hiwalay ang buong police team upang hanapin si Haechi sa gitna ng karamihan. Nang mapag-isa si Sun-woo, agad niyang tinawagan si Seok-woo. Sinabihan ni Sun-woo si Seok-woo na pumunta sa banyo at hanapin ang susi na nakatago sa hot tub. Samantala, patuloy pa ring naglalaro ng isip si Haechi. Hiniling niya na ang mga hukom, prosecutor, abogado, at matataas na opisyal ng pulisya ay aminin ang kanilang mga krimen. Si Haechi ay susuko lamang kapag sila ay pinatawan na ng parusa. Isang pulis ang nakakita kay Sun-woo na papalapit sa gitna ng plaza. Habang lumalapit si Sun-woo, napansin niya ang isang sospek na nakasuot ng buong maskara. Tiyak na ito si Haechi.
Nang makita ang karamihan na nagvi-video, sinadyang sumigaw si Sunwoo na nahuli na niya si Haechi. Agad na bumababa si Do Chol at nakita ang sospek na may pasa at walang malay. Nag-alala si Do Chol kay Sunwoo dahil nagla-livestream rin si Park sa buong eksena. Dinala ang sospek sa ospital para sa agarang lunas. Nabaliw ang buong police team. Hindi nila maintindihan kung bakit sobrang binugbog ni Sunwoo ang lalaki. Tiyak na muling madidisiplina si Sunwoo. Ngunit natuklasan ng pulisya na ang taong ito ay hindi ang totoong Haechi. Isa lamang siyang impostor na inarkilan ni Park upang gumanap sa isang eksena para sa livestream at makaakit ng atensyon. Sa panahong ito, nakatanggap ng balita si Jae-pyong na namatay si Sok-woo sa harap mismo ng kanyang bahay. Ang dalawang pulis na nakabantay ay nakakita kay Sok-woo na tumatakas mula kagabi, ngunit natakot sila na mapapag-alitan. Kaya't hindi sila nangahas na magulat sa kanilang nakatataas at lihim na hinanap si Sok-woo, ngunit natagpuan lamang nila ang katawan ni Sok-woo. Nabasag ang bungo ni Sok-woo, katulad ng nangyari sa babae na pinatay niya dati. Nalaman ni Do Chol na nakalabas ang dila ng lalaki. Lumalabas na namatay siya dahil nahihirapan siyang huminga, hindi dahil sa tama sa ulo. Masayang-masaya ang mga nanonood sa pagkamatay ni Sok-woo. May ilan pang nagmumura at sinabing dapat namatay na siya noon pa man. Galit na sumigaw si Do Chol sa lahat na manahimik. Binalaan niya ang lahat na kumalma dahil ang may sala ay isang serial killer. Samantala, may isang nagla-livestream upang pag-alitan ang pulisya sa pagbugbog kay Haechi. Pumasok si Do Chol at nagbanta na ipapasok niya sa bilangguan si Park dahil sa pagharang sa opisyal, ngunit nanatiling matigas si Park. Agad na nagsinungaling si Do Chol sa isang tao na iniulat daw ng girlfriend ng peking Haechi na si Park ang nag-hire sa kanyang boyfriend upang magpanggap na si Haechi. Dito lamang sumang-ayon si Park na magbigay ng impormasyon tungkol kay Haechi kay Do Chol bago ang broadcast. Tinanong ng inosenteng kasamahan kung saan niya nahanap ang babae. Lumalabas na hindi naman lumitaw ang girlfriend ng peking Haechi. Niloko lamang siya ni Do Chol upang takutin siya. Samantala, binubugbog si Woo Jin ng ilang bully sa paaralan sa boxing gym. Pinanood nila ang clip ni Do Chol at pinagtawanan si Woo Jin. Sinabi nila na inutil si Do Chol bilang pulis. Galit na galit si Woo Jin. 이 새끼가 학생들, 너네 특수 폭행인데 어떻게 하려고 그러니? Kinabukasan, tumawag ang asawa ni Do Chol upang ipaalam na ang mga bully na nanakot kay Woo Jin ay dumating upang humingi ng paumanhin. Hindi alam ni Do Chol na nahak ni Sunwoo ang kanyang telepono at narinig ang lahat ng nangyari. Nang gabing iyon, nagkita ang dalawang misteryosong lalaki sa tabi ng ilog. Nagpalitan sila ng isang misteryosong bag. Agad na nagmaneho ang isa upang sundan ang isang grupo ng mga motorcycle racers na nagpapasikat sa tulay. 앞서 차량 한 대가 달리던 오토바이 Sa kabuuan, 12 katao ang namatay. Ang lalaking ito ay dating sundalo ng Special Forces na si Kang Hun. 2 taon na ang nakalipas, namatay nang hindi makatarungan ang girlfriend ni Kang Hun dahil sa mga rider na ito. Sinubukan niyang maghihiganti ngunit nabigo. Natanggal si Kang Hun sa hukbo at nakulong. Kalaunan, nasangkot din si Kang Hun sa droga. Napansin ang sasakyan ni Kang Hun malapit sa bahay ni Sok-woo bago siya inilipat. Agad na natuklasan ng police team ang sasakyan ni Kang Hun na nakatago malapit sa lugar. Nakita ni Sunwoo ang isang DIY na baril sa loob ng sasakyan. Nakakita rin siya ng isang notebook na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga taong pinatay ni Haechi. Kasama rito ang mga litrato ng police dormitory kung saan dati nakatira si Sok-woo. Dahil sa mga clue na ito, agad na pinaghinalaan ng mga pulis si Kang Hun bilang si Haechi. Sa parehong gabi, nagpunta ang buong team sa drug slum upang hanapin si Kang Hun. Pagkalipas ng ilang paghahanap, natagpuan ni Do Chol at Sunwoo si Kang Hun sa isang madilim na bahay. Sinabi ni Do Chol kay Sunwoo na arestuhin si Kang Hun habang siya naman ay pupunta para humingi ng tulong.
이 새끼야! Nalilito si Do Chol kung bakit gustong patayin ni Sunwoo si Kang Hoon. Dinala si Sunwoo sa ospital upang gamutin ang kanyang sugat. Nag-alala si Sunwoo dahil nakita niyang hindi pa rin naniwala si Do Chol na si Kang Hoon ang tunay na Hechi. Ano ba ang plano ni Sunwoo? Hindi pinaghihinalaan ni Do Chol si Sunwoo. Pinaalalahanan lamang niya si Sunwoo na maging mas maingat sa susunod. Ang kahinaan ng team ni Do Chol ngayon ay hindi niya pinapayagang imbestigahan si Kang Hoon. Inatasan ng kanyang nakatataas ang gawaing ito sa ibang team. Galit na sinaway ni Do Chol ang kanyang nakatataas, ngunit tumanggi pa rin itong baguhin ang kanyang desisyon. Sa kabutihang palad, kakatapos lamang ng forensic sa autopsy ni Seok-woo. Napag-alaman nilang namatay ito sa kakulangan ng hangin, ngunit hindi dahil sa kamay o lubid. Ipinakita sa katawan na si Seok-woo ay sinasakal gamit ang paa, tulad ng triangle lock sa MMA. Biglang naalala ni Do Chol ang clip ni Sunwoo na hinuhuli ang isang kriminal na may kutsilyo gamit ang parehong galaw. Pagkatapos pagdugtong-dugtungin ang mga clue, nagsimulang maghinala si Do Chol na si Sunwoo ang tunay na Hechi. Agad niyang iniulat ang kanyang hinala sa team. Nag-aatubili si Jae-pyong dahil ang triangle lock lamang ay hindi maituturing na ebidensya, ngunit hindi pa rin matigil ni Do Chol ang kanyang pagdududa. Natuklasan din ni Do Chol na ang taong hinuli ni Sunwoo sa clip ay si Kang Hoon. Malamang, dahil dito, alam na ni Sunwoo ang sitwasyon ni Kang Hoon. Pagkatapos, nagbigay si Sunwoo kay Kang Hoon ng impormasyon upang makapaghiganti siya para sa kanyang girlfriend. Bilang kapalit, kailangang magpanggap si Kang Hoon bilang Hechi. Ang dahilan kung bakit palaging gustong patayin ni Sunwoo ang mga pekeng Hechi ay upang panatilihing tahimik ang mga ito magpakailanman at sila ang sisihin ng batas. Medyo natakot si Jae-pyong dahil napakasensitibo na akusahan ang isang pulis. Pero plano ni Do Chol na humanap ng ebidensya upang ilantad ang mga krimen ni Sunwoo. Pabirong sinabi ni Jae-pyong na kung magkamali si Do Chol sa pagkakataong ito, siya na ang magbabayad sa tuition ng anak na babae ni Jae-pyong sa kolehiyo. Inisip ni Do Chol na hindi makakapag-aral sa kolehiyo ang anak ni Jae-pyong. Hindi nila alam na mino-monitor ni Sunwoo ang bawat galaw nila sa pamamagitan ng surveillance camera. Nang dumating si Do Chol sa ospital, nawala na si Sunwoo. Tumawag ang asawa ni Do Chol upang iulat na si Thursday ay nawawala na ng mahigit 3 oras at hindi matawagan. Kakalabas pa lamang ni Do Chol sa hospital nang biglang tumawag si Sunwoo. Agad na binuksan ni Do Chol ang recording at tinanong si Sunwoo kung siya ba talaga si Hechi. Alam na alam ni Sunwoo na nagtatakda si Do Chol ng bitag para sa kanya. Pinayuhan ni Do Chol si Sunwoo na umamin at huwag saktan ang mga inosenteng tao. Bilang tugon, nagpadala si Sunwoo ng clip ni Woo Jin na nakatali at binugburan ng gasolina. Dito lang napagtanto ni Do Chol na nahak ang kanyang telepono. Agad niyang tinawagan ang security guard para humingi ng agarang suporta kay Jae-pyong. Pagkatapos, nagmaneho si Do Chol sa lugar na sinabi ni Sunwoo patungo sa isang madilim na tunnel. Nakaupo si Park sa isang silya na nakatali, habang si Thursday ay nakatali sa isang truck. May matulis na bakal na nakabitin sa harap ni Thursday. Kahit kaunting pagkabangga lang, pwede nitong tusukin ang kanyang leeg. Sinabi ni Sunwoo kay Do Chol na hindi siya si Hechi. Si Park mismo ang lumikha ng Hechi at nakasakit ng maraming inosenteng tao. Pinaalalahanan ni Sunwoo si Do Chol na madalas siyang hindi nasisiyahan kapag ang mga kriminal ay hindi napaparusahan ng tama. Sa bawat pagkakataon na lihim itong naitala ni Sunwoo,
Nagustuhan din ni Do Chol na gamitin ang kanyang mga kamao laban sa mga kriminal. Marahil, malapit na ring maging isa pang Hechi si Do Chol. Binigyan ni Sunwoo si Do Chol ng dalawang opsyon. Una, gawin ang pagpatay ni Park kay Thursday at i-frame si Park bilang si Hechi, pagkatapos patayin niya si Park para hindi na niya ito maipaliwanag. Pagkatapos ng lahat, si Park ang lumikha ng palayaw na Hechi at siya ang nakinabang ng higit. Kaya't makatuwiran ang planong ito. Sa oras na iyon, ililigtas ni Sunwoo ang anak ni Do Chol at pareho silang magpapatuloy bilang pulis. Para sa ikalawang opsyon, kung hindi makikipagtulungan si Do Chol, papatayin ni Sunwoo si Woojin. Pagkatapos, susunod sina Thursday at Park. Kapag tapos na siya, gagawa si Sunwoo ng pekeng ebidensya at sisihin si Do Chol bilang si Hechi. Nahirapan si Do Chol sa kanyang iniisip. Magulo ang kanyang isip at hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Sa huli, nagpasya siyang sundin ang kanyang konsensya at iligtas muna si Thursday. Biglang bumukas ang mga ilaw at lumitaw si Sunwoo. Inutusan ni Sunwoo ang kanyang mga kasamahan na patayin kaagad si Woojin. Bago makakilos si Do Chol, tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang mga kasamahan ang nagsabing natagpuan nila ang lugar ni Woojin at nahuli ang mga salarin. Dahil wala nang dapat ikabahala, dali-dali na tinungo ni Do Chol si Sunwoo upang labanan ito. 괜찮아요. 야, 너 얼굴이 왜 그래? 어? Sinuri ni Do Chol at natagpuan na wala ng pulso si Sunwoo. Sinubukan niyang gawin ang CPR kay Sunwoo. Dumating ang ambulansya at kinuha si Sunwoo. Para sa kapakanan ng mga inosenteng biktima, iginiit ni Do Chol na harapin ni Sunwoo ang batas para sa kanyang mga krimen. Sa wakas, muling nagkamalay si Sunwoo. Nilagyan ni Do Chol ng poso si Sunwoo at binalaan siya na hindi siya mamamatay ng madali. Sa oras na iyon, may isang tao pa ring nagtatangkang mag-livestream upang makahikayat ng manunood. Umupo si Do Chol at ang kanyang mga kasamahan sa lupa at huminga ng maluwag sa ginhawa. Pagkatapos ng lahat, umuwi si Do Chol pagkatapos ng hating gabi. Tinatakpan niya ng kumot ang kanyang asawa at mga anak, at nagluto ng isang mangkok ng pansit upang kainin. Nang magising si Woojin upang uminom ng tubig, nakita ni Do Chol na namamaga ang kanilang mga mukha.
Humingi si Do Chol ng paumanhin kay Woo Jin sa kanyang kapabayaan. Binigyan din niya si Woo Jin ng mangkok ng pansit. Nanatiling tahimik si Woo Jin ngunit umupo at kumain ng kanyang pansit. Ipinakita rin ng aksyon na ito na pinatawad niya ang kanyang ama. Dito nagtapos ang pelikula. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.